asawa. Ano? Kasi sabi dyan, yung maliit na pagkakamali, o kahit na marami, kung ito'y tatakpan ng pag-ibig, magaganda ang resulta. Kaya napakagandang payo na lagi ninyong tandaan. Kaya para maging maligaya at nagtatagalin yung pagsasama mag-asawa, si Apostol Pablo ay nagbigay ng simula ay matutulong sa bawat isa sa inyo, lalo na sa inyo gani, upang hindi mo naman maabuso mga pananagutan na ibibigay sa iyo ng Diyos na Jehovah. Ano? Dahil ikaw pinagkatiwalaan na magiging ulo pagkatapos na kayo makasal. So, para hindi mo abusuhin yung ipinagkaloob sa iyo na pananagutan, napakaganda yung simulain na binanggit ni Pablo. So, sa 1 Corinthians 11:3 naman, lagi mong tandaan ito para sa gayon ay hindi mamayani ang galit o away na nakikita natin sa panahon ito. Unang Korento, lang na teksto na babasahin natin. Doon sa 11:3, pakisuyo ulit. Ngunit nais kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo. Ang ulo naman ng babae ay ang lalaki. Ang ulo naman ng Kristo ay ang Diyos. Yan. Ibig sabihin niyan, Daniel, pagkatapos na kayo ay makasal, ikaw ngayon ang pinagkakatiwalaan. Pagkakatiwalaan ng Diyos na Jehovah upang manguna at mangalaga sa iyong pamilya na dapat ibigin, sabi dyan, mahalin at pangalagaan. Hindi dapat abusuhin yung autoridad na ibigay sa iyo ng Diyos na Jehovah. Bakit? Kapag inabuso mo yon, sinuway mo yon, mananagot ka kanina. Oo, Kristo. Katapos di ba nasabi doon, baitang babae, lalaki, Jesus Christ and Jehovah God. Kapag ang babae, ay gumawa ng mali sa kanyang asawa, inabuso rin niya yung papel na dapat ng panangasawang babae, mananagot siya sa kanyang asawa. Si Dani naman, ganyan din. Kaya mahalaga na tandaan yan, hindi lamang ninyong dalawa, kundi ito'y payo rin para sa atin bilang mga Kristiyano. Ngayon ay nagsisikap na maging matatag at maligaya at nakapagbibigay ng kaluguran ang iyong pagsunod ulit ang itinitindi ko. Hindi kayo magiging maligaya kapag sinuway ninyo ang batas ng Diyos natin. Kung di pa, yung pagkakaroon ng bagong responsibilidad sa inyong dalawa bilang ulo, lalo ka na dahil. Ito yung isang maselang na pananagutan. Hindi ito biro-biro, sabi dyan. Pero tulad ng nabanggit natin kanina, nariyan ang Diyos na Jehovah, handa siyang maging laging katulong natin. Nakikinig yung mother ni Sinata rito. Pag-ingat ka ng sagot. Sinong ililigtas mo? Sige naman po, tapos May oras pa isusunod. Tama naman. So gano'n, kasi isang laman na kayo. At talagang yun ang dapat. Pwede mong isakripisyo ang iyong buhay alang-alang sa iyong asawa. Sa Bible, ama at anak, hindi sinabi na isang laman. Si Jill at saka mother niya, hindi sinabi na isang laman. Sino lamang sinabi na isang laman? Yun. Ang isang lalaki at isang babae po, sila nagpakasal sa harap ng Diyos sa Jehovah, magiging isang laman sila. Kaya ibig sabihin, pagka kayo nakasal na, napakalapit ang inyong ugnayan. Mas malapit sa ugnayan ng nanay mo, ng nanay mo. Ayun. Dahil pagkakasal ninyo, magkakaroon na ulit ng panibagong unit ng pamilya. Bubuo na kayo ng pamilya. Kaya sabi ng Bible, tapos sa makasal, iiwan ng lalaki at babae ang ama't ina at ipisan siya sa kanyang asawa. Sabihin, panibagong unit na naman ang pamilya. Kaya kailangan na talagang pag-ukulan mo ng sagradong patinig, o pagmamahal, pag-ibig sa magiging asawa. Kaya yan ay isang bagay na napakahalagang tandaan natin, kung tutularan natin ang ating Panginoong Hesus, handa natin isakripisyo kung kailangan, gagawin natin yun para ipakita na iniibig natin at minamahal natin ang ating mga asawa. Kaya hindi naman, pinapayuhan din ang mga asawang lalaki na katulad mo, maging matiisin, magiliw, pakikumuhan at mahalin ang iyong asawa. Yung salitang mahalin dito, Dani, ibig sabihin,
panatilihing mainit. Ano? Yung mainit na pag-ibig na pinakita mo noon kay Jean, nililigawan mo, dapat hindi magbago yun. Ano? Kahit na umidad kayo, hindi ko mag-Armageddon, umidad kayo, dapat yun din. Hindi natin dapat bawasan yung ipinakita mong pag-ibig. Simula nung ligawan mo si Jean. Napakagandang payo yun, ano? Para sa inyo. Tunay na napakahalaga ang laging pakikinig sa mga paalaala ng Diyos natin, si Jehovah. Dahil si Jehovah, siya ang binanggit kanina, ano? Siya nagpasimula ng pag-aasawa, ano? At alam niya kung paano higit na magiging maligaya ang pagsasama. Dahil yun ang original na layunin ng Diyos si Jehovah, ng kanyang mga lingkod, ay maging maligaya na nagsasama. Pag may mga problemang dumarating sa buhay natin, asikasuhin at labanan ng problema, upo kayo, manalangin kayo sa harap ng Diyos na Jehovah at hilingin ang kanyang tulong upang sa gayong hindi lumala ang mga problema. Kaya upang maging lubos na matagumpay ang pagsasama ng mag-asawa, hindi lang nakasalalay kay Danny ang pagkakaroon ng 100% na kaligayahan sa pamilya. So ngayon, bilang isang asawang babae, nararapat lamang na makipagtulungan ka din naman hindi sa bagay nito. Kailangan dito yung 50% na pakikipagtulungan para sa inyong ikalinigaya. Kaya ito naman ang tanong, para sa iyo naman, Gina. Ano kaya ang magagawa mo bilang isang bagong ginang ng tahanan o asawang babae? Ano kaya ang magagawa mo para maibigay mo yung 50% na pakikipagtulungan mo para sa ikalinigaya ng pamilya? Ang Bible ay nagsasabi rin, at nais ko ikaw naman ang bumasa, doon pa rin sa chapter 5 ng Efeso, tataas-taas lang tayo sa 22 para sa mga asawang babae ito. Pakisuyo, payo yan sa inyo. 22 hanggang 24. Sound, please. Okay. Ang mga asawang babae ay magpasakop sa kanilang asawang lalaki gaya ng sa Panginoon. Okay. Hanggang 24 po. Kisuyo. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paano ang Kristo rin ay ulo ng kongregasyon, yamang siya ang tagapagligtas ng katawang ito. Sa katunayan, kung paano ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo, maging gayon din ang mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki sa bawat bagay. Yung 33 din, basahin ulit natin. 33. Gayunpaman, ibigin din ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae gaya ng ginagawa niya sa kanyang sarili. Sa kabilang dako naman, ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Okay. So ano naman ang idinidiin niya para sa iyo? Yung payo ni Pablo. Kailangan ako magpasakop. Oo, magpasakop, mahalin at igalang. Kasi yun talaga ang kaayusan ng Diyos na ito. Yun ang kaayusan niya na kapag ang isang babae at lalaki ay naging mag-asawa, ang papel ng babae magpapasakop sa lalaki. Dito ngayon kasi, mapapansin mo yung salitang Grego na sinaling magpasakop, yun ay nagpapahiwatig ng pagpapas sa ilalim ng isa. Ibig sabihin, kusang loob, ano pat hindi pinipilit na gawin, iyon ang mabigat sa iyong sarili. So sa loob, ayaw ni Jehovah ng isa gumawi o gumawa ng napipilitan, ang gusto niya ay yung buong puso o buong kaluluwa. Ang gusto niya ay gawin ito ng mga asawang babae upang higit na maging matatag at maligaya ang inyong pagsasama sa mga panahon ito. Meron tayong mga magagandang halimbawa din na ginabagit sa Bible na pwedeng tularan din. Una na nandiyan ang ating Panginoong Jesus, na binanggit din kanina. Ang pinakikita naman dito kung paano pinakita ni Jesus ang kanyang pagpapasakop sa kanyang ama, si Jehovah. Napakaganda yon. Meron ding mga Kristiyano, katulad ni Sarah, Abigail, na nagbigay ng napakagandang halimbawa na dapat tularan ng mga asawang babae. So kung lagi nating bubulay-bulayin ang napakagandang halimbawa ng mga babaeng ito,
ng sinaunang panahon, makapagbibigay ng lakas ng loob sa atin para may pagpatuloy ninyo ang inyong masayang pagsasama. Isipin ninyo si Abraham, at si Sarah. Kung sabihin ng Diyos, sila ay nasa isang lugar na masagana, naroon ang lahat. Biglang-bigla, sabi ni Jehovah, ilipat kayo sa lugar na hindi ninyo alam. Pagiging masunod ni Abraham, walang isang salita. Go! Nung sabihin ni Abraham kay Sarah, nilipat tayo. Si Sarah nagpakita rin ang napakagandang halimbawa. Ng pagsunod. Ngayon, ayon sa ulat, kung malakas ulatan, ipinakita ni Sarah ang kanyang pagsuporta sa kanyang asawang si Abraham bilang ulo. Ano pat, iniwan ng isang maulad na lusod at sumama sa kanyang asawa. Sabi dyan, upang doon manirahan sa isang banyagang lupain. Ngayon, ang tanong ay ito. Ginawa ba ni Sarah ang gayon dahil gusto niya na ang gayong estilo ng pamumuhay? Makapag-travel sa iba't ibang lugar? Hindi. Ay patuloy na sumusunod sa Diyos na Jehovah. Ibig sabihin noon, unang-una na sinusunod mo. O sumusunod sa iyong asawa. Ibig sabihin noon, si Jehovah naman ang unang sumusunod. Kaya napakaganda rin na halimbawa yan na makikita ninyo panahon ito. Maraming mga kapatid natin ang nakakapit ng mga simulahin tungkol sa pag-asawa. Naroon ang kanilang sikreto, naging maligaya, masaya, at nagiging matatag ang kanilang buhay pang-pamilya. Karagdagan pa rito, yung isang makadiyos na asawang babae, dapat laging susiraan mo sa iba ang inyong pagsasama. Oo, yun ay isang bagay na dapat ninyong tandaan. Pagiging gawin mong instead na dumi, gawin corona. Parang laging nasa katulad yan, nasa uluan mo, di ba napakaganda, Parang ganun ang gawin natin, Ibig sabihin, ipinagmamalaki mo, binibigyan mo ng karangalan, palagi ang iyong magiging asawa. Tunay na napakahalaga, ang mga payo ito para sa inyong mga kapatid, lalo-lalo na sa inyong dalawa, At pansinin ninyo ang napakahalagang paalala. Katapusan teksto na lang. Katapusan teksto na ito. Nandiyan na kayo, 3:7. Sabi dito, kayong mga asawang lalaki, patuloy na manahalang kasama nila sa katulad na paraan ayon sa kaalaman na pinagpuukulan sila ng karangalan gaya ng isang mas mahinang sisidlan. Yaong may katangi ang pambabae, yamang kayo ay mga tagapagmana rin kasama nila na di nasa nararapat na biyaya ng buhay upang hindi mahadlangan ang inyong mga panalangin. Pag naalis yung pagbibigay mo ng dangal sa iyong asawa, nabawasan na yung pagmamahal, ano yung epekto? Yung sa bandang hulihan. Mahadlangan yung panalangin mo sa Diyos na Jehovah. Hindi tatanggapin ng Diyos na Jehovah ang anumang gawang paglilingkod natin kung mababawasan ng pag-ibig ang i-offer mo sa iyong asawa. Kaya yamang pareho kayong mga lingkod ng Diyos na Jehovah, dalawa, ang inyong pag-aasawa, ito yung isang pagkakataon para luwalhatiin ninyo ang Diyos na Jehovah. Tiyak, titibay ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya para sa inyo dalawa, Danny and Jean, dapat na maging malinaw sa inyo kung ano itong inyong pinasok. Tulad ng intro natin kanina, mga kapatid, yung binanggit ko kanina, isa itong sagradong institution. Ibig sabihin, ito ay mula kay Jehovah. Kaya kung laging isa sa isip ninyong dalawa, ang gagawin ninyo sa inyong buong buhay, magagawa ninyo ang inyong buong makakaya para luwalhatiin ng Diyos, laging isasalig sa Biblia ang inyong mga desisyon sa pag-aasawa sa ganitong paraan. Lalong kayong magiging maligaya. Sabi dyan, at higit sa lahat, makapagbibigay kayo ng kaluwalhatian sa nagpasimula ng pag-aasawa, walang iba kundi yung Diyos na Okay na ba yun? Okay, So, lagi niyong alalahanin ang payo ni Jehovah ay ginagamit lang ni Jehovah para itawid ang mga magandang mensahe na gusto niya na iparating sa inyo.
Kaya huwag niyo kakalimutan lagi si Jehovah. Gawin ninyong pangatlong ikit, ika nga. Kung ang dalawa'y matibay, mas matibay lalo yung pangatlo, yung tatlong ikit. Sino yung pangatlo na dapat? Tamang Jehovah. Babae, lalaki, babae, and then si Jehovah. Pagkasama lagi si Jehovah, ano man ang gawin ni Satan ng sudyamlo, na pagsisikap niya, na sirain ang inyong pag-asawa, wala siyang magagawa. Dahil matibay, at matatag, dahil nariyan ang Diyos na Jehovah. Okay, dumako na tayo sa... At ng mga saksing ito na kinukuha si Jean, na magiging iyong pinakasalang asawa, ay iibigin at mamahalin kasang-ayon ng banal na kautusan na nasa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang kayo ay kapwa parehong nabubuhay sa lupa. Okay? Makisuyo naman kay Jean. Ikaw ba, Jean, sa harap ng Diyos na Jehovah, sorry, at ng mga saksing ito ay kinukuha mo si Danilo na magiging iyong pinakasalang asawa na iibigin at mamahalin kasang-ayon ng banal na kautusan na nasa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang kayo ay kapwa parehong nabubuhay sa lupa. Opo. Okay. Ngayon, mga kapatid, pwede bang tumayo ang papahintulot kay Jean na maging asawa o itutuloy natin ang kasal na ito? Sige, Pwede ba lalagay namin kayo. makita? Sige, lalagay kayo. Ayun. Kita mo naman, Danilo. So, matuloy ang kasal. Salamat po. Okay, salamat po. Ngayon, siguro, mas maganda tumayo kayo, Dani and Jean, at tayo dadako na sa pagsusumpaan ng dalawa at kaguturan ng inyong puso. Okay, so yaman kayong dalawa ang magsusumpaan. Mas maganda siguro kung kayong dalawa ang magtingin na kung na kayong tumingin sa akin. Maganda na niyo, waka mong kamay si... Okay. Yan. Okay, ulitin ninyo itong aking babanggitin, pero tulad ng nabanggit ko, isa puso ninyo itong bagay nito. Hindi kayo sa mga tao manunumpa, hindi unang-una sa harapan ng Diyos na ito. Okay, panggitin nyo ng buo ang inyong pangalan. Ako si Danilo Villanueva Jr. ay kinukuha ka ay kinukuha ka na pakakasalang asawa na pakakasalang asawa na ibigin at mamahalin na iibigin at mamahalin kasang-ayon ng banal na kautusan kasang-ayon ng banal na kautusan na nasa banal na kasulatan na nasa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang tayo'y parehong nabubuhay tayo parehong nabubuhay na magkasama sa lupa na magkasama sa lupa ayon sa kaayusan ng Diyos ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. sa pag-aasawa. Okay? Kapisuyo naman. Ako si Jean Ruan, Ay kinukuha ka ay kinukuha ka, Danilo Villanueva Jr. okay, na pakakasalang asawang lalaki na makakasalang asawang lalaki na iibigin na iibigin at mamahalin at mamahalin at igagalang ng malalim at igagalang ng malalim kasang-ayon ng banal na kautusan kasang-ayon ng banal na kautusan tulad ng itinakda ng banal na kasulatan tulad ng itinakda ng banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae para sa mga Kristiyanong asawang babae habang tayo kapwa habang tayo kapwa ay parehong nabubuhay na magkasama sa lupa ay parehong nabubuhay na magkasama sa lupa ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. Okay. Meron ba kayong gagamitin na sinsing? So para sa mga kapatid at sa lahat ng nagmamasid sa kasalan ito, mga kapatid, ang singsing na ginagamit sa ganitong Kristiyanong kasalan, ito ay isang palabas o nakikitang tanda na pinakikilala sa lahat ng